Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,800 km east of Mindanao, na kung saan mas lumakas pa nga ito. Kapansin-pansin nga po ito na kung saan nadala lang nga nito ang mga localized thunderstorm. So yung hangin nga po nito ay may umaabot na nga po sa 65 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 km per hour. Samantala, stationary po ang kanyang kilos o nananatili sa kanyang lokasyon dahil nga po sa palakas pa nga po ito ng palakas bago nga po ito lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility sa ating pagmumonitor. Samantala, sa mga susunod na araw, posible na nga po itong mas lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility na kung saan mas mararanasan na natin ang epekto or makakaranas na rin tayo ng mga maulap na papuri na sinasamahan ng mga pagulan. Ito po yun sa may silang bahagi ng ating bansa. So maging alerto lang po tayo dahil sa inaasahan po natin na mas malakas pa nga po ito sa paglapit nito sa ating Philippine Area of Responsibility na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga mangingisda na kung saan posibleng nasa karagatan na kung saan biglang pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Maging alerto lang po upang sa gayon makaiwas po tayo sa kapahamakan. At na kung sakaling maging ganap na bagyo ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay papangalanan po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy. Samantala, ang posibleng tahakin nga po nito base sa ating climatological track, ang pagkilos nga po nitong bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility o kaya naman maglandfall nga po ito sa may Visayas patungo dito sa may Mimaropa area. Kaya naman posible nga bumaba ang kanyang lokasyon at posible rin maglandfall dito sa may Mindanao. Base nga po yan sa ating climatological track sa buwan ng Abril. Mayroon po rin tayong senaryo na posibleng lumapit nga lang po ito or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lumihis pahilagang silangan. So yan po yung pinakasenaryo natin sa buwan ng Abril. Kaya naman yan po yung pinaghahandaan natin sa mga posibleng mangyari. So possible maglandfall o kaya naman lumihis ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit maging alerto po tayo dahil sa inaasahan nga po natin na mas malakas nga po itong bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Upang makaiwas tayo sa mga epekto o kapahamakan sa ating buhay. At para naman sa maging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil pa nga rin po sa epekto nitong ridge of high pressure area, inaasahan po natin ngayong araw na makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon dito sa may ilaga ng Luzon, including dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Cagayan Valley Region. Samantala sa malalabing bahagi pa ng Luzon, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin makakaranas ng mga localized thunderstorm. So maging alerto lang po tayo kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin magdala ng payong upang sa panangga sa matinding sikat ng araw o kaya naman sa mga bigla ang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dahil po yan sa localized thunderstorm na epekto nitong ridge of high pressure area. Para naman sa may agwat ng temperatura dito sa may Tugigaraw, inaasahan po natin makaranas pa rin ng agwat ng temperatura na umabot sa 24 hanggang 35 degrees Celsius, Lawag 23 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 24 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa may Metro Manila, inaasahan pa rin natin makakaranas pa rin ng mainit na temperatura na umabot sa 24 hanggang 34 degrees Celsius. Tagaytay 21 hanggang 32 degrees Celsius, Legazpi 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. So makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon at sinasamahan ng maalinsangan na panahon. Kaya naman maging handa po tayo. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw at ugaliin magdala ng tubig upang maging hydrated po tayo sa ating activities.
Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, Palawan, and Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather ng ating mga kababayan dito sa mga nasabing area. Samantala, at pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin makaranas ng mga isolated rain o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot pa nga rin po yan ng mga localized thunderstorm. At para naman sa may agwat ng temperatura dito sa may Palawan, inaasahan natin na makakaranas pa rin ng maalinsangan na panahon dito sa may area ng Puerto Princesa na maabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Calayan Islands, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ang temperatura. So magiging maalinsangan pa rin po ang ating inaasang mga temperatura. At para naman dito sa may Visayas, dito sa area ng Iloilo, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantala dito sa may Mindanao, nasang agwat ng temperatura, makakaranas pa rin ng mainit ng temperatura dito sa may Zamboanga na maabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Davao, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. So maaliwalas na panahon at maalinsangan panahon ng ating inaasahan sa araw na ito. Ngunit maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorm na makakaranas na tayo ng localized thunderstorm dahil sa epekto na ito, bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit maging alerto lang po tayo sa posibleng pagtaas ng mga pag-alon sa mga susunod na araw dahil po nga yan sa epekto nitong bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan magdadala ito ng moderate to rough sea condition sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan wala pa naman tayong inaasahan ng mga mataas na mga pag-alon, ngunit maging alerto pa rin at maghanda upang sa gayon makaiwas pa rin tayo sa mga biglaang posibleng mangyayari sa ating karagatan na kung saan na mayroon po tayong binumuntor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa mga gilagay na panahon ng araw ng Wednesday. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa paribago nating ulat panahon na aming ilalabas upang sa gayon makaiwas po tayo sa mga malulubhang epekto ng mga parating na masamang panahon. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.